Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Nang malaman ni Justin na nagsilang si Lena ng sanggol na lalaki, kaya lakas loob siyang pumunta sa bahay nila para muling suyuin si Lena. Ganun na lang yon, Justin. Pag gusto mo ang isang bagay, pupulutin mo muli. Galit na sabi ni Willie. May anak kami. Kung hindi lang sa bata, hindi ko babalikan ng anak mo na ginagamit mo. Ngayon kung talagang hindi ko kayo mapipigilan, pagkapanganak na pagkanganak niya, ibabalik ko siya sa'yo. Pabalang na sagot ni Justin. Bakit? Nakakasigurado ka bang sa'yo ang pinagbubuntis niya? Umuusok sa galit ang ilong na sabi ni Willie. Itay, alam naman natin kung kanino tong bata, hindi ba? Hayaan mo na lang muna kami ni Justin. Sagot ni Lena. Para ano? Saktan ka? At ipamuka ang nakita niya? Sasaktan niya lang ang damdamin mo, Lena. Sa palagay mo ba? Doon sa nakita ko? Matutuwa ako? Ha? Kung pwede ko nga lang patayin kayo eh. Ginawa ko na yon. Kaso nga lang may takot ako sa Diyos. At isa pa, alam ko na anak ko dinadala ni Lena. Tama na, Itay. Sasama na ako kay Justin para sa anak namin. Sorry po. At sumama nga si Lena kay Justin. Walang nagawa si Willie sa naging desisyon ng anak. Anak, andito lang ang tatay ha. Kung sakaling saktan ka ng lalaki na yan, andito lang ako. Malungkot na sabi ni Willie. Tango lang ang isinagot ni Lena at tuloy nang sumama kay Justin. Sa bahay nila, magkahiwalay sila ng kwarto ni Justin. May kirot na nararamdaman ang buntis. Huwag ka nang umasa na magbabago pa ang pagtingin ko sa iyo, Lena. Dahil lang sa bata, kaya kita sinuyo. At sana lang, wala nang kasunod pa na panluloko to. Hindi ko alam kung gaano ko nasaktan sa ginawa mo, Lena. Doble ang sakit noon. Of all people, tatay mo pa talaga ang pumindeho sa akin. Sayang ka. Sinayang mo ang buhay na ibibigay ko sa'yo. Mahaba, malungkot, at madiin na wika ni Justin. Walang gibong na payuko na lang si Lena at nanatiling nagsama nga sila. May pagkakataon na inahalagaan ni Justin ang anak nila, pero hanggang dun lang yon. Hirap na hirap si Lena pag umaatake ang sakit niya, kaya napipilitan siyang makontento sa pagpapasaya sa sarili. Isang gabi, umatake ang kanyang sakit. Hindi niya kinaya ang pag-iinit ng katawan, kaya pumasok siya sa kwarto ni Justin. Siguradong mahimbing na natutulog na ang kanyang anak bago pumunta sa kanyang pakay. Kasalukuyan nagsa-cellphone si Justin nang biglang pinugpog ng halik ni Lena. Kung todo iwas naman si Justin at pilitin lalayo ang sarili kay Lena. Please, Justin, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na kaya. Pakiusap ni Lena habang naglilikod ang mga palad nito. Pwede ba, Lena? Tigil-tigilan mo nga to. Pigil ang hiningang awat ni Justin dahil alam niya sa sarili niya unti-unti nang natitibag ang pader na inilagay niya. Kahit ngayon lang, please. At nag-alis na to ng damit. Tuluyan ang tinupok ng tukso si Justin at sabik na niyakap at hinalikan si Lena. Mainit na tinugon naman ni Lena yon. Uhaw na uhaw silang dalawa sa bagay na hinahanap ng kanilang katawan at tagumpay silang nakamit ang kasiyahan. Pareho silang tahimik matapos ang pagsasanib ng uhaw nilang katawan. Ilang sandali lang
At anyong tatayo na si Lena para bumalik sa kwarto nila nang pigilan siya ni Justin. Magsimula tayong muli, Lena. Tayo ng anak natin. Handa kitang bigyan ng isa pang chance. Natulo naman ang luha ni Lena sa narinig at mahigpit na nagyakap ang dalawa. Gustong-gusto na niyang ipagtapat ang tangkol sa kanyang lihim. Kaya lang, nagdadalawang isip siya, natatakot, at baka hindi matanggap ni Justin ang sakit niya. Ngayon, nakababati pa lamang nila. Naging maganda naman ang muling pagkasama nila ni Justin. Pero may pagkakataon na naghahanap pa ng mas higit sa ibinibigay ni Justin si Lena. Todo kontrol siya sa pangangailangan ng katawan niya. Pilit niyang kinokontento sa panonood ng mga sensitibong pelikula at inaabala ang sarili sa pag-aalaga sa anak nila at paglilinis ng bahay. Hirap man, ay ayaw niya nang masira ang pamilya niya. Tulad ng dati, mahina pa rin siya sa tawag ng tukso. Minsan, nakasalisi si Mang Willie na pasyalan siya sa bahay nila. Nang malaman nito na nasa ibang lugar si Justin para sa isang project. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? May kaba at takot na tanong ng anak. Nangungumusta lang. Gusto ko lang makita ang apo ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko na sa kabilang bayan si Justin. Narinig ko sa kapwa niya foreman. Kaya naglakas loob akong dalawin ka. Kumusta na, anak? Okay lang po. Natutulog si Justin Jr. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. At nagtungo si Lena sa kusina. Habang nagtitimpla ng kape, naramdaman niya ang yapos ng ama. Alam niya, kapwa sila nagpipigil ng kanilang damdamin. Namiss kita. Bulong sa punong tenga ni Lena. Kumalat kaagad ang matinding init sa buong katawan ni Lena. Hinarap ang ama at agad nagsalubong ang mga uhaw na labi. Mainit, nakakadarang ang mga sandali na handa nilang pagsaluhan at tagumpay silang dalawa na nakamit ang kasiyahan. Alam sa sarili ni Lena na si Willie ang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng katawan niya. Dahil sa busy sa trabaho ang asawa, ay dumalang na ang pagtatabi nila. At muli, nagsimula na naman ang sekreto ng mag-ama. Lihim na lihim ang kanilang bawal na relasyon hanggang sa nasundan ng anak ni Lena. Masaya naman ang asawa niya sa pag-aakalang sa kanyang muli ang ipinagbubuntis ni Lena. Ang hindi niya alam, nakasilisi ang biyanan. Tumagal ang lihim ng mag-ama hanggang sa tuluyang iwan ni Lena si Justin. Nagsama sila ni Willie. Iniwan niya ang panganay na anak sa asawa. Nang isama ni Justin ang anak para igala sa mall, ay siya naman niyang paglaya sa bahay nito. Nagpakalayo-layo sila ni Willie. Nagpunta sila sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila at nagsama sila bilang mag-asawa. May mga sandali na nakukonsensya siya sa ginawa kay Justin at iwan ng anak. Pero dahil sa sakit niya, sa tawag ng laman, ay nagawa niya ang isang bagay na mahirap kalimitan. Lumipas ang panahon. Ngayon ay dalawa na ang anak nila ni Willie. Pero lumaon, tumindi ang sakit ni Lena. Hindi na siya nakukontento kay Willie. Kaya naman nagagawa niyang tumikim ng iba para lang mabigyang kasiyahan ang kanyang katawang lupa. At kung kani-kanino na pumapatol si Lena hanggang sa mahuli siya sa akto ni Willie. Sa sobrang galit ni Willie, inatake ito sa puso, dead on spot. Kaya naman ngayon, kung kani-kanino na pumapatol si Lena para lang mabuhay ang kanyang dalawang anak,
at para na rin mabigyang kasiyahan ang kanyang sarili.